Nakakalungkot sa realidad sa buhay. Habang buhay. Kaya pasalamatan mo yung tao at mahal sa buhay mo, buhay ka pa binabalo ka. Dahil eto, nakakalungkot na realidad sa buhay. Kapag buhay ka pa kakain ka ng simple lang, minsan masarap, minsan naman hindi. Pero pagpatay ka na nagagawa kang ipagluto ng masasarap na pagkain kasi wala ka na. Kapag buhay ka pa kailangan mo ng tulong pero walang magbibigay sa'yo, kasi daw walang maitutulong sa'yo kasi walang pera. Pero kapag patay ka na ang daming tutulong sa'yo, minsan pa nga mangutang lang para makapag-abuloy lang kasi nakakahiya kapag walang maibigay. Kapag buhay ka pa hindi ka maalala ng pamilya mo. Pero kapag patay ka na kompleto lahat sila parang reunion pa, nagsama-sama at ginawa pang pagkakataon para magsaya. Kapag buhay ka pa walang magbibigay ng bulaklak sa'yo, pero kapag patay ka na bibilhan ka kahit mamahalin pa. Kapag buhay ka pa hindi hihingi ng tawad sa'yo. Pero kapag patay ka na iiyak sa'yo at hihingi ng tawad. Kapag buhay ka pa hindi nila nakikita ang iyong halaga at magagandang ginagawa mo, pero kapag patay ka na, sasabihin nila sayang mabait, masipag at matulungin pa naman ang taong yan. In short, mahal ka lang ng tao kapag wala ka na. Makikita lang ang halaga mo kapag patay ka na. Yan ang katotohanan. Ang realidad ng buhay. Hindi lahat ng yaman ay dahil lang sa map era ka, mayaman din yung nakakain ka ng tama at kumakayod para sa pamilya. Laylatin, maliitin at ilaglag ka man nila ayos lang yun magpasalamat ka pa din kasi buo okay pa din, wala akong maipagmamayabang simple lang akong tao at masayahin, importante din na andyan ang Panginoon sa buhay natin yun ang pinakamahalaga sa lahat, salamat Ama. Totoo masarap mabuhay na simple lang yung wala kang tinatapakang tao, at sinasaktan na kahit sino mamuhay ng normal at masaya, mayaman ka man o hindi lahat ng tao ay pantay-pantay lang walang mataas walang mababa. Deserve nating lahat na umahan sa buhay. Pero ang masaklap, yung tipong nakitim ka lang ng kaunting karangyan nakalimutan muna ang iyong pinagmulan. Madami talaga ang nagagawa ng kinang ng salapi, isa na dyan yung kayang baguhin ng pera ang iyong magandang pag-uugali. Uulitin ko, deserve nating lahat na magkaroon ng magandang buhay. Pero bakit may mga taong nakatikim lang ng kaunting karangyan, nakahawak lamang ng kaunting pera nag-iba na? Bakit kasama ang pag-uugali sa nabago? Hindi ba dapat yung estado lang ng pamumuhay ang dapat mabago? Ang sarap sa pakiramdam na magkaroon ng pera. Oo, agree ako dyan. Pero hindi ba mas masarap na magkaroon ng kaunting pera, umangat ng kaunti sa buhay pero yung magandang ugali natin ay stable pa din? Hindi pa din nababago dahil sa pera. Mas masarap sa pakiramdam na patuloy ang pag-angat ng ating buhay nang walang inaapakan na ibang tao, nang walang sinisira ang ibang tao. Higit sa lahat, mas masarap ang umangat sa buhay na may malasakit at pagmamahal sa kapwa. Tandaan natin, mas mabuting mayaman sa magandang asal, kesa sa mga bagay na material. Dahil kahit gaano pa kadami ang iyong salapi, hindi mo mabibili ang magandang ugali. Anong mang marating sa buhay manatiling mapakumbaba.